Ayun, alright mga padi. So, ayun mga padi, Sunday grind tayo mga padi. Sunday home service ngayon ha. So, ngayon mga padi, meron tayong tropa. Nandito tayo ngayon sa Santa Rosa, Laguna mga padi. Ito ang binisita natin. Ayan, si Sir. Si Idol, si Boss Norwin. Ayan. Pogi na auto niya mga padi oh. Ayan, ito yung issue niyan mga padi. Palyado yung sasakyan ni Bossing. Ayan. So ito, pakinggan nyo yung andar ng makina niya mga padi. So ayan mga padi, 4G92 GLXI mga padi. Ayan, napakaangas na sa kanya ni Pogi oh. Alright, Evo 3 concept mga padi. Ayan. So pakinggan ninyo yung andar. So, sigari natin oh. Palyado mga padi. Ayan, may gumusok na rin oh. Mga padi, nag-initial check naman tayo. Ayan, so nakita natin mga padi. Ayan, yung kanyang distributor ay in advance, no? So parang parehas to nung deja vu to, parehas to nung natin yung pinuntahan natin sa Tanawan, Batangas mga padi. Parang ganito din ang problema ng in advance ng distributor para magka-power. Kasi mga padi, kapag nilagay natin ito sa gitna, yung distributor niya, mas lalong wala power, talagang hindi makatakbo yung sakyan ni Bossing. Mga padi. So ito, nag-initial check tayo mga padi. Wala naman check engine yung makina niya. Kapag inano natin yung kanyang map sensor, may nagre-react naman din. Kaya mga injector, nag-check din tayo. Okay naman din yung mga injector niya, no? Nagre-react din. Okay din ang spark sa kanyang mga high tension wire. Spark plug niya okay din, no? So ngayon mga padi, ito parang ito nga yung sa taga Batangas sa pinuntahan natin mga padi. Ang nakita ko na problema dito is fuel pump again mga padi, no? Ito, pakita ko sa inyo mga padi. Alright, so yun nga mga padi, paano ko nasabi na fuel pump ulit ang problema nito mga padi. So syempre, punta ulit tayo dun sa fuel return. Same nung ginawa natin nung una, yan, sa fuel return mga padi. Ayun, tingnan nyo mga padi. Paipit ko yung fuel return mga padi. Ipitin mo. Ayan, kita mo agad, nag-iba agad yung andar ng makina mga padi oh. Tumaas yung minor niya, naging mas stable siya. Tapos tingnan mo, aanayin ko yung silinyador. Yan. Bumabas yung power mga padi, di ba? Bumalik yung galit. Yun nga lang, naririnig nyo parang may tumutunog na bakal, no? Kasi yun yung chopping na tinatawag mga padi. Kasi nga, super advanced yung distributor timing dito, no? Ayan. So, ngayon gagawin namin dito mga padi, papalit muna kami ng ng fuel pump dito, no? And yun nga, sabi nga rin dito, may previously nag-check nitong sasakyan ni Bossing is loose compression na daw. Mga padi, may nagsabi nga daw dito sa sasakyan ni Bossing na loose compression na nga daw ito. So mamaya, after natin magpalit ng tawag nito ng fuel pump, kapag nag-adjust na tayo ng mga ibabalik natin sa standard, yung mga adjustment, air fuel mixture, distributor timing, pati TPS, adjustin natin. And then i-compression test na rin natin mga pati, para makita natin, papakita natin kay Bossing kung loose compression na ba talaga yung kanyang makina, no? Titingnan natin mga pati, kasi sa pagano ko, okay naman yung power ng makina niya mga pati, pero syempre para matanggal sa utak natin tsaka ni Bossing yung niya, yung sinabi nung unang nag-check, compression test natin para makita natin yung resulta mga pati. Alright, so ngayon mga pati, magbababa muna kaming tangke at magpapalit muna kami ng fuel pump. Checkin din namin fuel filter. Pag nakita namin may kalawang, check din tayo ng injectors mga padi. Alright? Ayun mga padi. Ito yung fuel pump ng auto ni Boss. Ayan. Ito rin yung gas tank. Ayan. Naman natin. Ayan. So ayan, ito naman yung gas tank ni Boss. Malinis naman yung loob. Malinis naman. Alright. So yun, malinis naman yung gas tank ni Boss. Good. So yung fuel pump niya lang siguro mahina na bigay ng gasolina. Alright, so palitan muna natin yan mga padi. So ito, kinabitan na natin ng bagong fuel pump. Yan, so ito yung luma. Yan, so kabitan natin ito ngayon mga padi. So yeah mga padi,
nakabit na ulit natin yung tangke. Ayan, so ngayon preventive na lang din tayo, palit tayo ng fuel filter para ma-check din natin yung filter niya, tingnan natin kung may mga kalawang. Kasi yung fuel filter niya ay ano na din, no? Luma na din mga kapatid. So palitan na rin natin. Tingnan natin kung may kalawang dun sa fuel filter niya. So, preventive na din, palitan na rin yung bago para sure. Matagal na rin ito, mukhang hindi pa napapalitan talaga mga kapatid. Ayan, alright. Intermission muna mga kapatid, oh. Ito pa yung isang service nila boss. Oh, angas niya mga kapatid. Oh, yan ang panghanap buhay nila bossing. So yun nga pala mga bossing, no, isang mga tropa na nagagawin ng Santa Rosa kapatid. Sila boss may-ari sila ng parisan dito, no. Yan, ito yung parisan nila mga kapatid, pares ni Kuya Win. Yan, ito yung unang branch nila bossing. Mamaya mga kapatid punta tayo doon sa ano, sa bagong branch nila, yung mas malaki mga kapatid, papakita ko sa inyo, no? So pag nagawi kayo ng Santa Rosa mga padi, baka makapasyal kayo dito sa parisan nila Papi Norwin, no? May tropa tayong Lancer na may parisan dito. So suportahan natin ang negosyo nito nila bossing. So mamaya daan tayo doon sa kanilang malaking branch mga padi. Ayun, alright mga padi. So ito nga yung ano, pares nila dito, nila Boss Norwin, no? Ito yung pares na may chicharon bulaklak. Solid mga padi. And kung kailangan naghahanap kayo ng itik, yan, from Victoria Laguna pa yan mga padi. So pasyalan nyo lang dito, hanapin nyo si Boss Norwin. Hanapin nyo, no? Alright, tropa natin yan si Boss Norwin mga padi. Ayos. Ayan, so yung pwesto nila mga padi dito sa may South Coast Marketplace, no? Ayan, may Andox, landmark ng Andox. Ito na yung highway mga padi. Ito papunta to ng Tagaytay. Ito papunta ng SLEX. So tapat ng Eternal Gardens mga padi. Ayan, baka mapasyal kayo dito mga padi. Pasyalan ninyo itong parisan ni Bossing mga padi. Solid yung paris ito ni Bossing. At discounted tayo dito mga kalanser mga padi. Alright. Ayun, alright mga padi. So okay na, nakapagpagod tayo ng fuel filter, alright na. Tapos ayun mga padi, yung pagkasalpak namin ng fuel pump, ayun, noticeable na agad yung pagkakaiba no sa andar nitong makina nitong auto ni Bossing. Kaso may encounter pa kaming ibang problema, yung kapag low RPM, pag nirev mo siya ng konting rev lang, meron pa rin misfire mga padi. So yun, hinahanap natin yung na-feel natin na misfire, as in pag konting acceleration lang, pag konting ganyan lang, oh, yung konting ganyan lang, maririnig mo yung palya na, alam mo yun, namamalya yung sa exhaust niya, naka-muffler, talagang rinig mo yung palya mga padi, no? Ayun, inisa-isa natin, chinek namin, sabi ko nung unang initial diagnosis, okay yung injector. Kaso nung napalitan natin yung fuel pump natin mga padi, doon natin na-notice na yung injector 3 and injector 4 ay sumasablay na ang kanyang pagbuga ng gasolina mga padi. Na kapag nirev mo siya ng konting-konti lang, maririnig mo agad yung misfire. So ngayon, sakto na lang mga padi, buting-buti merong naitabi si Bossing na injector, at sakto rin 2 pirasong injector ang naitabi niya. So sabi ni boss, galing pa sa akin yung boss. Mga tabing pyesa yun ni Bossing, mga nabili niya sa akin noon pa, buti may mga tabi. Napakaswerte. Kung hindi, naku po, sasakit ulo namin dito kakahanap ng misfire na yun, no? So yun, ngayon ito na yung resulta ng ating adjustment. Yan, sa maliit na acceleration pa lang. Yan. Yan na, oh. Ayan na yung andar ng makina ngayon ni Bossing. Alright, talagang galit na mga padi. Tapos yung distributor niya mga padi, nakagitna na, no? Yan, nakagitna na. Tapos yung TPS natin mga padi, in-adjust na rin natin yan sa 5 volts. And then ngayon nag-adjust tayo ng fuel, air fuel mixture. Ayan, nasa sinet natin sa 2.5. yan, goods na yan, kasi kanina nasa 2.9. So binaba natin ng konti para medyo syempre may yung fuel efficiency pa rin nandun, no? Tsaka maganda pa rin yung power nga mga padi. Ayan. Talaga na na-eliminate natin yung misfiring. So malaking bagay na may naitatabi tayong mga spare na pyesa like injectors, mga gano'n, no, mga padi. Kasi kung sakaling walang injector, hindi natin masosolve agad yung problema na ito. Ayun, so ngayon mga padi,
huling gagawin na lang natin, gaya ng sabi ko kanina, is magko-compression test tayo dito kasi nga sabi nung previous na gumawa, loose compression daw itong makina ni Bossing. So ngayon, palamig-lamig lang natin kung yung makina tapos magko-compression test tayo mga padi. Para lang maisara natin yung sinabi nung previous na tumingin na loose compression daw yung makina niya. So para malaman din natin at malaman din ni Bossing na kung ano yung status ng makina niya. Kasi sa ngayon, ang napansin lang naman namin is yung leaking ng mga langis sa paikot. So most likely sa head gasket nagkakaroon ng leak si Bossing. Kasi sa valve cover gasket niya okay naman, tuyo naman. Pero yung sa bandang lower part may mga nagbabasa-basa ng langis mga padi. No? So yun lang naman mga padi. So compression test muna tayo. Alright. Yan, alright mga padi. So ngayon tapos na tayo, break time no. Tapos na yung break time natin. Ayan, compression test tayo mga padi. Yan, inugot natin yung mga mga spark plug, pati yung sa distributor para walang kuryente. Hugot ka dyan. Ano tayo mga padi? Dry test tayo, dry test. Okay, Kuya Alex, start mo Kuya Alex. Yeah, kung na magre-revo rin sa testa. Ayo. Kung isinador na eh. Ay, sige. Start mo papi. Ako na magre-revo rito. Yan, so 1 tayo, 1. Sige, tuloy mo lang. Hop! Ayan mga pakadi. Kita nyo naman mga padi. 175. Uno, 175. Lipat natin sa dos mga padi ha. Loose compression daw kasi ito mga padi. Sabi nung unang tumingin, kaya di daw nawawala yung palya. Ayan, so ayan, sige. O ayan mga padi, chamber number 2 tayo mga padi. Okay, fight. Up. So ayan mga padi, 175 din mga padi, chamber number 2. Yeah, alright, number 3 tayo mga padi. Alright, so chamber number 3 tayo mga padi. Go. Up, yeah. Oh yeah mga padi, 175 din, chamber number 3 mga padi. Yeah, so last chamber tayo mga padi. Tingnan natin baka doon ang loose compression mga padi. Alright. Pagtatapong ko na may iba. Ayan mga padi, chamber number 4 tayo mga padi, last na. Alright, sige. Up. So yun mga padi, pantay ang kompresyon. 175. Alright boss. Goods. Good. Alright. Goods tayo sa compression test. Di ba? Nakailang palit pa ng spark plug si Bossing dito. Apat ang palit yata eh. Ay, Diyos ko po. So yun mga padi, nasagot natin yung haka-haka at tanong sa utak natin lahat na hindi loose compression yung makina ni Bossing. Yung under pa lang naman din kanina, alam mo naman na kung mababa na yung compression. Hindi mag-a-under yun ng ganun kagalit. Walang ganun galit yun kung talagang loose compression niya mga padi. So yun lang, basic lang yung problema ni Bossing. Dagdagan lang tayo ng issue sa injector, no? Kung hindi lang medyo, no? Kapag naka-muffler ka kasi, kagaya ito kay Bossing naka-muffler, yung maliliit na misfire at parang palya sa makina, maririnig mo talaga lalo na on low RPM mga padi. Alright, ayan, so buuhin na natin to mga padi. So tapos na tayo dito. Yan, alright mga padi. So test na rin tayo ngayon. Mababa lang yung idle natin mga padi, sinatan sa medyo mababa. So depende kila boss, kung okay na sa kanila yung ganyang idle, goods na yan. Pero tataas natin, bukan natin. Yan. Boss, doon mo sa highway ha. Bakbakan mo pa labas. Wala na yung putol-putol na under niya mga padi. Kanina sa low RPM, lalo pag ganyan nagmamaniobra, grabe putol-putol yung takbo. Talagang nagmi-misfire na nagmi-misfire. Boss, bakbakan mo boss. Oh, di mo kaya, rumaratrat na si boss. Ayan, alright na mga padi. Tapos na tayo dito sa ginawa natin mga padi. Nag-adjust na lang tayo ng in-advance pa natin ng konti yung ating distributor timing, no? Sabi ni Bossing medyo may delay ng konti. Medyo sanay si Bossing na yung talagang rumaratrat ang andar yung maganda response. Ayan. Kasi ito mga Bossing, dito tayo sa may bandang likod. Ayan. Bago ma-upload niya ni boss. Pakinggan natin maigi mga padi. Walang misfiring, malinis yung andar nung
ating ginawa dito kay Bossing. Tapos yun nga pala, kinorek din natin yung bypass ni Bossing, no? Kasi dito nakakabit yung bypass ni Boss. Yung sa may tubo galing ng hydrovac, no? Yan yung bypass. So tinanggal muna natin. Tinuruan ko lang si Bossing kung ano gagawin niya. Kasi wala tayong ngayon, wala tayong hose na para may kabit yung bypass nila. Sila kasi yung servo nila Bossing, may issue sa wiring. Kaya hindi gumagana yung kanya servo, no? Kaya sa next project namin nila boss, kung namin naayusin to, correct natin yung sa wiring ng kanyang aircon. Alright, so far goods na tayo dito mga padi. Alright mga padi, so yun, tapos na tayo dito sa ating home service dito sa Santa Rosa, Laguna. Goods na, so time check 11:10 mga padi. So natapos natin, damuting tayo dito ng mga halos 7 PM at nagawa naman natin yung ating trabaho. Tino natin yung andar na sasakyan nila Bossing. Yan, Bossing, maraming salamat sa inyo boss. Maraming salamat, sir. Thank you sa inyo boss. Boss Norwin, Nalibre ko. thank you. Ayan, yan yung paresan nila boss dadaan tayo dun sa dadaan kami dun boss sa tindahan niyo boss. Okay, dun okay, isa. sa highway, sa highway. Bibidyoan natin para Kahit harapin tayo na ron. sila boss. Yan, discounted daw yung mga naka-lancer doon. Lahat naka-lancer. Alright, yun. So yun lang mga padi. So Thank you, from thank you. dito sa Santa Rosa, maraming salamat at ayun, goods na, uwi na kami. Ayan, alright mga padi. So ito yung isang pwesto nila Bossing dito sa Santa Rosa. Ayan yung Lancer, tapos na natin gawin yan. Ayan mga padi, ito yung paresan nila, ito yung bagong branch nila Bossing. Along highway lang to ng Santa Rosa. Yan, Pares Mami House ni Kuya Win. Yan mga padi. So dito lang yan, along highway lang yan mga padi. Ito yung papunta ng Tagaytay. Ayan, Mercado Village, Isuzu. Landmark nyo, tapat siya ng Isuzu Santa Rosa mga padi. Ayan. So ito yung Coke, doon yung Coke sa unahan mga padi. Yan. So pag nagawin kayo dito sa area nito mga padi, ayan, pasyalan nyo lang to. Solid ang dito nila Bossing. Pares at yung kanilang hotdog sandwich na overload para yung kay Neneng B mga padi. Yan. Alright.